Hello mga karikrod! Ikaw ba ay naghahanap ng oportunidad sa caregiving sa bansang Germany? Sa video na ito ay magbibigay ako ng mahalagang impormasyon tungkol sa caregiver sa Germany. Aalamin din natin kung ano ang isang caregiver, pati na rin ang mga pangunahing responsibilidad ng isang caregiver sa iba't ibang settings. Pag-uusapan din natin ang mga kasanayan at katangian na kinakailangan sa trabahong ito. Pati na rin ang mga benepisyo na makukuha na kapag naging isa kang caregiver sa Germany. Hindi rin natin papalabasin ang mga detalye tungkol sa mga posisyon at mga lugar kung saan kang pwedeng magtrabaho. Kaya panoorin lamang ang video hanggang dulo dahil sigurado madagdagan ang kaalaman nyo. Ano ang caregiver at responsibilities nito? Ang caregiver ay isang tao na nagbibigay ng pangangalaga at suporta sa mga individual na may pisikal na kondisyon o sakit, tulad ng demensya, na nangangailangan ng tulong sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sa pangangalaga ng mga pasyente, ang caregiver ay mahalagang tungkulin sa pagbibigay ng komportableng kapaligiran at pag-aalaga habang tinitiyak ang kanilang kaligtasan at kalusugan. Ang mga responsibilidad ng caregiver ay maaaring mag-iba depende sa pangangailangan ng pasyente, ngunit narito ang pangunahing tungkulin ng kanilang sinasagawa. Mga responsibilidad ng caregiver: paghahanda ng pagkain at pagpapakain. Ang caregiver ay responsable sa paghahanda ng pagkain para sa pasyente at pagtulong sa kanilang pagkain, lalo na kung may mga limitasyon sila sa kanilang kakayahan. Pagtulong at pagbibihis at pag-aalaga sa personal na kalinisan. Ang caregiver ay tumutulong sa pasyente sa kanilang personal na pangangailangan, tulad ng pagpapalit ng damit, pagligo, at iba pang hygiene-related na gawain. Pangangasiwa ng gamot. Mahalaga na ang caregiver ay magbigay ng tamang oras at dosas ng gamot sa pasyente, pati na rin ang pagsusubaybay sa mga side effects at pagbabago ng kalagayan ng pasyente. Pagtulong sa incontinence. Para sa mga pasyenteng may incontinence, kailangan na ang caregiver na magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pagpapalit ng adult diapers at pagpapalakas ng kamalayan ng pasyente tungkol dito. Pag-aalaga sa mga pasyenteng may demensya. Ang caregiver nag-aalaga sa mga pasyenteng may demensya sa pamamagitan ng pagbuo ng structure everyday routine, gamit ang planner at alarm, upang matulungan silang maalala ang mga bagay. Tutok sa memory improving activities. Bilang bahagi ng dementia care, ang caregiver ay nagpapa-organisa ng mga aktibidad at therapy na nakakatutok sa pagbabuti ng memorya ng pasyente, tulad ng simpleng laro o exercise. Kung kinakailangan, tumutulong ang caregiver sa pasyente sa kanilang pang-appointment, pamimili o kahit ang paglalakbay, upang matiyak na ang pasyente ay may kasamang gabay at suporta. Pagtutok sa pangkahalatang kalusugan at kaligtasan. Ang caregiver ay may tungkuling mag-monitor ng kalusugan at kaligtasan ng pasyente, kabilang mga regular check-ups at pag-update ng care plans batay sa pangangailangan ng pasyente. Ang pagiging caregiver ay isang seryosong tungkulin na nangangailangan ng dedikasyon at malasakit. Ang mga responsibilidad na nabanggit ay nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang papel sa buhay ng mga pasyenteng nangangailangan ng espesyal na pangangalaga. Sa pamamagitan ng pagtutok sa pangangalaga ng pisikal, emosyonal, at mental na kalusugan ng pasyente, ang caregiver ay nagbibigay ng napakahalagang suporta sa bawat aspeto ng kanilang araw-araw na buhay. Qualities and skills na kailangan. Alam niyo ba mga karikrod na ang caregiver, lalo na sa mga pasyenteng may Alzheimer or dementia, ay isang mahalagang tungkulin na nangangailangan ng tamang kaalaman, kasanayan at malasakit. Ang caregiver ay may tungkulin hindi lamang pisikal na pangangalaga, kundi pati na rin ang emosyonal at mental na suporta ng pasyente. Kung nais maging isang caregiver, mahalaga na mayroon kang kinakailangang kwalifikasyon at kasanayan na magbibigay ng daan upang magampanan mo ang iyong trabaho ng maayos at epektibo. Mga kwalifikasyon at kasanayan na kailangan. Karanasan sa Alzheimer o dementia care. Ang caregiver ay kailangan magkaroon ng kaalaman at karanasan sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may Alzheimer's o dementia. Kabilang dito ang pagbuo ng struktura araw-araw at pagtulong sa mga aktibidad na nakatutok sa memorya ng pasyente. Paghahanda ng mental well-being ng pasyente.
Malaga ang kasanayan sa pag-aalaga ng mental well-being ng pasyente, tulad ng pag-manage ng mga issue sa emotional at mental na kalusugan. Ang caregiver ay dapat kakayahang magbigay ng suporta sa mga pasyenteng may social at emotional na concerns. Ang caregiver ay dapat may sapat na kaalaman sa basic first aid at CPR upang magamit sa mga emergency na situation. Ang pagiging handa sa mga ganitong kalagayan ay kritikal na pagbibigyan ng agarang tulong. Pagsasanay sa espesyal na uri ng pangangalaga. Pagsasanay sa espesyal na uri ng pangangalaga. Ang caregiver ay kailangan magkaroon ng espesyal na pagsasanay kung kinakailangan sa ilang particular na kondisyon ng pasyente, tulad ng stroke recovery o physical na disabilities. Paghahanda ng mga dokumento para sa work visa. Kung ang caregiver ay magtatrabaho sa ibang bansa, tulad ng Germany, kailangan ng mga dokumento na tumutukoy sa mga kinakailangan visa para sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga kwalifikasyon at kasanayan ng nanabanggit ay magsisilbing gabay sa mga nais magtagumpay sa larangan ng caregiving. Ang pagkakaroon ng tamang edukasyon, karanasan, ay magbibigay ng kalakasan sa pagbibigay ng mataas na kalidad na pangangalaga sa mga pasyente, lalo na sa mga nangangailangan ng espesyal na atensyon at pag-aalaga. Benefits. Ang pagiging caregiver ay isang tungkulin na nagdadala ng iba't ibang benepisyo hindi lamang sa mga pasyente, kundi pati na rin ang mga taong nagsisilbi bilang tagapag-aalaga. Sa isang mundong may patuloy na paglaki ng population at pagtaas ng life expectancy, ang pangangailangan para sa mga caregiver ay lumalago, kaya't nagiging isang mainam na larangan ng trabahong ito. Narito ang mga benepisyo ng pagiging caregiver na maaaring makahikayat sa mga nais pumasok sa larangang ito. Mga benepisyo ng pagiging caregiver. Growing demand. Dahil sa pagtaas ng population ng matatanda at pag-extend ng life expectancy, lumalaki ang pangangailangan pa sa mga caregiver. Ang mataas na demand na ito ay nangungulugang patuloy na pagkakaroon ng mga oportunidad sa trabaho. Job security. Ang mga serbisyo ng caregiver ay patuloy na hinahanap kahit may mga pagbabago sa ekonomiya. Ang matatag na pangangailangan para sa caregiver services ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa trabaho at katatagan sa larangang ito. Flexible work options. Madalas, ang mga caregiver ay may pagkakataong magtrabaho sa flexible na oras, tulad ng pagpapalaki ng pamilya o pag-aaral. Variety of work settings. Ang mga caregiver ay maaaring magtrabaho sa iba't ibang lugar tulad ng mga pribadong bahay, assisted living facilities, nursing homes, hospices, at mga healthcare agencies. Hands-on care skills. Ang pagiging caregiver, natututo kang magbigay ng direktang pangangalaga mula sa personal na pangangalaga, pamahalaan ng gamot, paghahanda ng pagkain, at pagtulong sa paggalaw ng pasyente. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa personal at profesional na pag-unlad. Emotional satisfaction. Ang caregiving ay nagiging daan sa pagbuo ng makulay na relasyon sa mga pasyente. Ang pagbibigay ng emosyonal na suporta at pagiging katuwang sa kanilang buhay ay nagdudulot ng kasiyahan at personal na kagalakan. Ang mga benepisyong ito ay hindi lamang makikinabang ang mga caregiver, kundi pati na rin ang pasyente at kanilang pamilya. Mga uri ng caregiver provider positions. Home healthcare. Sa home healthcare, ang mga caregiver ay nagbibigay ng personal na pangangalaga at medical na tulong sa mga pasyente sa kanilang mga tahanan. Kadalasan ang mga pasyenteng inaalagaan dito ay matatanda, may kapansanan o may malubhang karamdaman na hindi kayang dumaan sa ospital o nursing home. Ang trabaho sa ganitong setup ay nagbibigay ng mas personal na koneksyon sa pasyente at kanilang pamilya. Saan pwedeng mag-apply? Mga lokal na ospital na may home health programs, online job platforms tulad ng Indeed at Glassdoor, kung saan maraming job posting para sa home health aid. Nursing home care. Ang mga caregivers sa nursing homes ay nagtatrabaho sa mga institusyong nagbibigay ng residential care para sa mga matatanda at sa mga pasyenteng may espesyal na pangangailangan. Dito, tumutok ang mga caregivers sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagkain, personal na kalinisan, at pangangalaga sa kalusugan ng mga residente. Saan pwedeng mag-apply? Mga ospital o healthcare facilities na may long-term care services,
online job boards at website ng mga nursing home facilities. Adult daycare centers. Sa adult daycare centers, ang mga caregiver ay nagbibigay ng araw-araw ng pangangalaga at aktibidad sa mga matatanda. Karamihan sa may mga kapansanan o chronic illnesses, habang ang kanilang pamilya ay may trabaho o ibang obligasyon, dito nakatutok ang mga caregiver sa pagpapabuti ng pisikal at mental na kalusugan ng mga kliyente sa pamamagitan ng social activities at cognitive exercises. Saan pwedeng mag-apply? Mga community centers na nag-aalok ng daycare services para sa matatanda, job posting sa mga website tulad ng Simply Hide at ZipRecruiter. Ngayon ay alam niyo na mga karekrod na ang caregiving ay nag-aalok ng malawak na oportunidad sa iba't ibang setting, mula sa personal na pangangalaga sa bahay hanggang sa mas formal na pasilidad tulad ng nursing homes at adult daycare centers. Ang mga posisyon na ito ay hindi lamang nagbibigay ng trabaho, kundi nagbibigay din ng malaking halaga sa buhay ng pasyente at kanilang pamilya. Kung ikaw ay interesado sa pagiging caregiver, maraming mga lugar kung saan maaari kang mag-apply. At yun lamang po mga karikrod ang tungkol sa caregiver jobs sa Germany. Kung ikaw ay naghahanap ng oportunidad na magtrabaho bilang caregiver, mahalagang malaman ang mga responsibilidad, kwalifikasyon, at benepisyo na hatid ng trabahong ito. Mula sa mga responsibilidad na may kinalaman sa personal pangangalaga at emosyonal na suporta, hanggang sa mga kwalidad at kasanayan na kailangan mong taglayin. Ang pagiging caregiver ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang misyon na magbibigay ng malasakit sa kapwa. Huwag kalimutan na maraming iba't ibang uri ng caregiver positions ang available, at bawat isa ay may kanyang-kanyang benepisyo. Kaya't kung handa ka na sa isang makulay at makatuwid na karera, hindi lang sa Germany kundi saan mang panig ng mundo, ang caregiving ay isang magandang oportunidad.